Totoong it's a great encouragement to have God as a faithful one who continually takes care of His people. Wala tayong ibang pwedeng lapitan no? Hindi siya. So, salamat sa Panginoon. We now come to a very important section in the Gospel of Matthew. And so if you have your Bible, samahan niyo po ako sa Matthew chapter 22. Matthew 22. And we'll be reading from verses 34 hanggang 40. Matthew 22, from 34 to 40. But when the Pharisees had heard that he had put the Sadducees to silence, they were gathered together. Then one of them, which was a lawyer, asked him a question, tempting him and saying, Master, which is the great commandment in the law? Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first commandment. And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbor as thyself. On these two commandments hang all the law and the prophets. We've simply entitled this as the greatest commandment of all. Let's pray. Maraming salamat, Panginoon, sapagat patuloy po kayo nagtuturo sa amin, and we can learn even from your teachings that are recorded in your precious word. Salamat sapagkat even through this ay lalo niyo po kaming binibigyan ng kaisipan at lalo na nawa sa aming mga puso upang ma-examine namin gaano ba namin kayo kamahal. And we pray kayo po ang maglagay nito sa aming puso through the power of your Holy Spirit to guide and bless us even through our short study. In the Lord Jesus' name we pray. Amen. Ang tagpong ito ay makikita natin sa 3 gospel accounts. In Matthew 22, in Mark 12, and Luke 27. Doon pa lamang makikita na natin gaano kahalaga ang paksang ito. Now, nung binanggit ito sa Luke 27, ito po ay binanggit ng Panginoon bago niya sabihin yung parable of the Good Samaritan. And so somehow may connection siya. But the original passage na binabanggit ng Panginoon dito is found in Deuteronomy chapter 6 from verses 4 and 5. But as we go through our text here in Matthew 22, you will notice in verse 34, But when the Pharisees had heard that he had put the Sadducees to silence, they were gathered together. Parang nasa offensive na naman sila. Sapagat walang nagawa yung mga Sadducees, remember their question about the resurrection at nasagot ng Panginoon. And so, eto na naman sila. And nung inaaral ko nga ito, na-connect ito ni Richard Franz doon sa tagpo sa Psalm 2. And remember, yung Psalm 2 is about the Lord's anointed. Siya, yung itinalaga ng Panginoon, none other than the Lord Jesus Christ. And in verse 2, binabanggit how the heathen rulers plotted against God's anointed. Parang ganun din. Ang mga rulers of Israel, they were plotting against the very Son of God. Now, may interesting na nangyari dito. Pagkatapos nilang mag-usap-usap, sabi sa verse 35, then one of them, which was a lawyer, asked him a question, tempting him, and saying, siguro sa isip ng mga Pharisees, bagamat magagaling na sila, pero merong isang lawyer or someone who was expert in the law na maaaring mag-handle ng ganitong sitwasyon ng higit kaysa sa kanila. And so, he sent this person. At dahil ang tawag sa kanya ay lawyer, again, ang kanyang focus or concentration is in the study of the law. Meron kasing iba, hindi lang yung law ang pinag-aaralan, kasama na rin yung the prophets. So talagang yun ang kanyang area of expertise, the law. At makikita agad natin again, they had an evil intention sa pagbibigay ng tanong, and they were to tempt Him. Gusto nila ang Panginoon magkamali, and so they will catch Him from His answer.
Pero interesting dito, parang may nagbago dito sa kanilang ipinadalang lawyer. Yun ang kanyang original intention, pero habang lumalapit siya sa Panginoon, parang nagkaroon siya ng pagbabago ng isip. And now, hindi na yung ganong evil intent to tempt him, but maybe to examine him. Kasi nga maalam siya sa kautusan, gusto niya ngayong malaman ang opinion ng Panginoong Hesukristo. But why do we say that? Pag i-compare natin sa Mark chapter 12 and in verse 28, the parallel passage of this, ang pagkakabanggit doon sa Mark 12:28, then one of the scribes came, and having heard them reasoning together, perceiving that he had answered them well, asked him. Ibig sabihin, lalo siyang na-interes sa sagot ng Panginoon. Maganda ang pagkasagot niya una sa mga Sadducees, lalo siyang na-interest, ano nga ba ang sasabihin ng Panginoon? It's now noted on a more positive side. Kahit kasi ang mga Hudyo, and even all of the teachers of the law, iba-ibang opinion. Ano nga ba? At hindi nila pinag-uusapan, ano ang pinaka-dakilang kautusan? Iba-iba sagot nila dyan. So, he was interested in this. So, nung tinanong niya tuloy sa verse 36, Master, which is the great commandment in the law? Nung tinawag niyang master, sa ibang translation, ang pagkabanggit, teacher. At sa Mark 12:28, pag kinumpare natin, ang tanong niya, which is the first commandment of all? Meaning, which is the foremost? Ano yung pangunahing kautusan sa lahat? Habang tinatanong niya to, marahil yung kasama niya mga Pharisees, ang iniisip nila, bakit gusto nilang tanongin ito? Sa dami kasi ng kautusan, ang kanilang ino-hope, siguro, magbibigay siya ng isa para ma-neglect niya yung iba. Gusto na naman nilang hulihin ang Panginoon. And someone commented, sa dami ng kanilang kautusan, imagine, 613 commandments. May mga mas higit, dakila, may ibang medyo lesser. Alin dun? Sa dinami, yun ang kanilang nasa kaisipan. But you would notice the answer of the Lord in verse number 37. Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy might. Madaling nasagot ng Panginoon ang tanong. Hindi na niya kailangang mag-isip ng matagal. Why? Because he was very familiar with the laws of God. Siyempre, dahil bilang Diyos, alam niya ang kautosan na galing mismo sa kanyang Ama. And he gave the core principles of the law at hindi niya in-exclude yung iba. Again, matututo tayo sa pagsagot ng Panginoon. He's teaching in all wisdom. Ang observation nga ni Alexander Maclaren, sa tanong kasing ano ang pinakadakilang kautusan, maiisip agad ng mga tao, itong kautusan ito, kapag ito ang pinakadakila, gagawin mo to. Siyempre, susundin mo eh. But the Lord is going deeper. Sabi ni Alexander Maclaren, our Lord shifts from conduct to character, from deeds to affections. Hindi na lang yung panglabas. Mahilig kasi sila dun eh. Basta hindi mo to nalabag, ayos ka. Pag ginawa mo to, ayos ka. Pero ang ine-examine ngayon ng Panginoon, yung kalooban. Which is actually more important to God than the actual doing of the law. Yun ang unang-unang tinitingnan ng Diyos. So, the inner person. And when we compare this again in Mark 12:29, and Jesus answered him, the first of all the commandments is, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord, and thou shalt love the Lord thy God with all thy heart. Bakit isinama ng Panginoon yung introduction to the command? Kasi yun yung matatagpuan sa Deuteronomy chapter 6, verse number 4. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Ba't niya isinama yun? Probably because kapag hindi mo nakilala ang Diyos kung sino siya sa kanyang kalikasan, hindi mo siya pwedeng mahalin at paglingkuran.
Kaya ipinapakilala bilang bahagi ng kautusan sino ang Diyos na ito, kaya siya karapat dapat mahalin ng buo. At kailangan maunawaan ng mga tao ito. Hindi lang yung basta sumunod, pero nakilala niya kasi kung sino ang Diyos. Kapag hinimay natin ang utos na ito, very, very familiar. Doon sa kautosang, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart. Kapag daw minahal natin ang Diyos ng buong puso, ibig sabihin yung buong pagkatao. Because the heart is the center of who we are. Ito yung pinaka-sentrong pagkatao natin. It is to love Him supremely above all other beings and things. Wala nang higit pa sa pagmamahal sa Diyos. Hindi pwedeng humigit ang pagmamahal sa tao o sa ibang bagay. At kapag minamahal ang Diyos ng buong puso, masigasig ka para sa Kanya. You do it with all zeal. That means you begin to fix your affection supremely on Him and more strongly than on anything else. At yun ang kailangan nating hingin. Turuan tayo ng Panginoon na mahalin siya ng higit pa kaysa sa lahat ayon sa ating puso. Binibigay ng Diyos yan. We would be willing to give up all that we hold dear in order to follow His command. Ano mang mas mahalaga sa atin, higit sa Diyos, handa mong bitawan kung minamahal mo siya ng buong puso. At hindi ba totoo naman yun? Kung ano yung pinapahalagan mo kasi, susunod yung puso mo eh. Remember Matthew 6:21, For where your treasure is, there your heart will be also. Kung ano yung mahalaga sa iyo, sigurado, ipapursue mo yan. Susunod lang yung puso mo. So makikita mo rin, in our daily life, ano ba talaga ang heartbeat natin? Ano yung pinakamamahal ng puso natin? Hilingan natin, turuan tayo ng Diyos to love Him with all our heart. We are to love God with all our soul. Meaning, ito yung buhay natin, sapagkat kung wala kang kaluluwa, wala kang buhay. Ibig sabihin, handa mong ibigay ang buhay mo para sa Kanya at iaalay mo maging lahat ng paglilingkod mo para sa Kanya. Handa kang mabuhay para sa Diyos at kung kinakailangan, handa ka ring mamatay para sa Kanya. It is actually your entire life. That is to love Him with all our soul. To love God with all our mind. Yung ating intellect, salamat, binibigyan tayo ng Diyos ng karunungan, kaya tayo natututo eh. Pero kahit yung ating isip, yung ating karunungan, ipinapasakop natin sa Diyos. At gusto natin, turuan tayo ng Diyos sa Kanyang mga salita para pagdating sa ating mga pagdedesisyon, yun ang gagawin natin, yung mga itinuro na ng Diyos ayon sa Kanyang kalooban. Gusto ng Diyos, turuan tayo at gabayan tayo. Kaya, dapat nakasentro ang ating isip sa Diyos at sa mga bagay ng Diyos at sa mga gusto niyang matutunan natin. Dapat alam natin yung mga bagay na iiwasan na makapasok sa isip, pero alam din natin saan natin itutuon ang ating kaisipan para lalong matuto sa Diyos at sa Kanyang mga salita. Kaya anuman ang ma-achieve natin sa ating intellect, sa ating karunungan, alam natin, ibabalik natin lahat sa Diyos eh. Siya yung nagbigay eh. Hindi tayo marunong, siya ang pinaka marunong sa lahat. And that was the prayer of the psalmist in Psalm 86:11. Teach me thy way, O Lord. I will walk in thy truth. Pag nanalangin tayong turuan niyo ako, Panginoon, handa dapat tayong sumunod. Ba't naman tayo magpapaturo kung hindi mo naman gagawin yung itinuturo? Maraming mga tao, eto na nga yung salita ng Diyos, ayaw pa natanggapin. If we are willing to be taught, that means we are humbling ourselves before Him.
And so, even David, in writing Psalm 119, in verse 99, he says, I have more understanding than all my teachers, for your testimonies are my meditation. Hindi human wisdom ang pinag-uusapan. Yung karunungan galing sa Diyos. And the more na tayo ay nakakaunawa ng salita ng Diyos, which means we took effort to read, to study, and to listen to God, lalo tayong tinuturuan ng Diyos. That is what it means to love God with all our mind. So we're supposed to love Him with all our heart, with all our soul, and with all our mind. Pero sa Mark, dinagdagan, we should love God with all our strength. Lahat ng energy, even from the smallest to the greatest ounce of energy that we have, gagamitin natin para sa Diyos at sa kalwalhatian ng Diyos. Gusto natin, we would labor for the glory of God. At gusto natin, magampanan natin ang kalooban ng Diyos with every fiber of our being, with great effort. Hindi kasi magaganap natin yung kalooban ng Diyos at yung mga bagay ng Diyos ng paisi-isi lang. It takes great effort. And you're familiar with Ecclesiastes 9:10. Whatsoever thy hand findeth to do, what should we do? Do it with little energy. Do it with thy mind. That's a general principle of the Bible. Gagawa ka na rin lang, ibigay mo na yung best mo, ibigay mo yung buong effort. Kung iyan ay totoo sa iba't ibang aspeto ng buhay, hindi kaya lalo na kapag ito ay may kaugnayan sa Diyos, sa pagkilala sa Diyos at sa paglilingkod sa Diyos, hindi ba mas karapat-dapat ang Diyos kaysa sa kanino pa man sa ating buong lakas? Kaya nga natutunan ito ni Paul, di ba? Apostle Paul. Nung sinabi niya Philippians 3:14, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Nagtutumulin siya. He's pressing. He's giving all his effort. Hindi pwedeng makabot siya doon ng wala lang. He gave us all. At dapat ganun tayo. As Christians, we should be concerned about who God is and how we love Him and how willing we are to serve Him. Totoo ba yun sa atin? That we are able to love God with all our heart, with all our soul, with all our mind, and with all our strength. Again, ang mag-iisip at makakaunawa nito, yung totoong anak ng Diyos na lumalalim sa pagkakilala sa Diyos at sa mga salita ng Diyos. Because for carnal Christians na walang pakialam sa Diyos, yes, pwedeng kumilala sila sa Diyos, pero their entire lives, ayaw nilang pag-amin sa Panginoon. They won't be concerned about what pleases God. Hindi po pwede na kung iibig tayo sa Diyos, hati ang pag-ibig natin o hati ang puso natin. Lalo na kung para sa Diyos. Kung sa tao nga, hindi pa pwede, hindi papayag yung kapartner mo na may kahati Lalo pa kaya sa Diyos, na pinakamataas sa lahat, pinakadakila sa lahat. At dahil tayo bilang mga tao, we are limited, we are finite, but God is infinite, and He is the highest of all. Yun lang ang karapat-dapat para sa Diyos ng buong pag-ibig. Hindi pwedeng kalahati. And come to think of it, pag kalahating pag-ibig yan, hindi mo masasabing totoong pag-ibig yan. Hindi totoong pag-ibig. Sapagkat ang hinihingi ng Diyos yung buo. Now again, because of our own weaknesses, nangyayari talaga yan. We know, we love God, pero parang minsan, hindi ganun karugdog. Diba? Dumadaan naman tayo talaga dyan. Pero sa isang Kristiyano, kapag naranasan natin at naramdaman natin yun, hindi tayo makukontentong ganun na lang. We would ask God to restore the joy of our salvation.
Maranasan natin yung pag-ibig niya so that we will love Him. Diba? Kaya nung sinabi ng Panginoon in verse 38, this is the first and great commandment. Una siya, hindi dahil yun ang pinakaunang binigay ng Diyos. Pinakauna siya dahil yun ang pinakamahalaga. And it is called great, meaning greatest in excellence. And it is the foundation of all of the other commandments. Kaya makikita natin, it is the first and the greatest commandment because of who God is and how it honors Him to be loved above all and with all that we have. Wala nang ibang karapat-dapat para sa Diyos, kundi yung pinakamataas sa pag-ibig dahil siya ang pinakamataas at yun na nakalulugod sa Kanya kapag buong puso, buong lakas, buong kaisipan, mamahalin natin siya. At nawa, yun ang panalangin natin ituro sa atin ng Panginoon. Now, as a Christian, nung natutunan ko yung tinatawag nating doctrines of grace, at salamat, yan din yung tinalakay doon sa conference na inattenda namin. Pero I was so amazed. Tuwang-tuwa ako kasi alam kong nakilala ko ang Panginoon, pero lalo nabuksan yung mata ko sa kadakilaan ng Diyos para bang, wow! Sabi nga nila, it's like being saved all over again. Ano? Alam mong ligtas ka, pero ang daming katotohanan na parang biglang lumaki sa pagtingin mo. Lalo na pagdating sa kadakilaan ng Diyos. And so, you begin to praise God more. And you feel He deserves to be honored more. Lahat yun eh. Habang tumatagal na natututo kay Doctrines of Grace, itinuturo rin sa akin ng Diyos, oo, pinakamahalaga yan. Pero hindi diyan natatapos. In fact, simula pa lang yun. Because it's possible to so focus, again, on one doctrine or some doctrines, nakakalimutan natin ng iba. At ito, pinaalala sa akin ng Panginoon, kung meron tayong vertical relationship with God na dapat una, may kasunod yun, which is the horizontal aspect. At yun naman yung ating relasyon sa iba. Kaya, hindi na-expect nung nagtanong, ang tanong lang niya, ano ang great commandment eh? He was expecting one answer. Nilawakan pa ng Panginoon, sabi sa 39. And the second is like unto it, thou shalt love thy neighbor as thyself. And this is found in Leviticus 19:18. Sabi sa Leviticus 19:18, you shall not take vengeance, nor bear any grudge against the children of your people, but you shall love your neighbor as yourself. I am the Lord. At maintindihan niyo bakit binanggit ko kanina sa Luke, sinunod yung parable of the Good Samaritan. Kasi nagtanong yung kausap ng Panginoon, sino ba yung aking neighbor? Just to excuse himself. Kaya binigay ng Panginoon yan. So, comparing the first two, to love God with our all and to love our neighbor as ourselves, anong mas mahirap? Parang madaling isipin, di syempre yung una. Imposible mo talagang mahalin ng Diyos ang bubo. Bagamat gusto mo, napakahirap. Kahit na Kristyano na tayo. Hindi natin nagagawa palagi. It's only by the grace of God and the Holy Spirit's work. Pero kapag tinignan yung pangalawa, hindi rin siya ganun kadali. Bakit? Of course, we can love other people to an extent. Diba? Pwede natin mahalin ng iba to some degree, pero sino sa atin ang nagmamahal sa ating kapwa gaya ng pagmamahal sa sarili? That's where the challenge is. Kaya napakahirap niya. Okay? Kaya makikita natin, yung second command is the result of the first command. Pag hindi mo natutunang mahalin ng Diyos ng buo, mahirapan kang mahalin ng iba gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Bakit? Pareho ang hinihingi. Ang klase ng pagmamahal must be sincere, true, and heartfelt. Hindi peke.
totoong pagmamahal, pero yung pagmamahal galing sa Diyos. And that's what makes Christians different from the world. Ang Diyos na nagbibigay ng pagmamahal sa atin. The love of God is shed in our hearts by the Holy Spirit. Di ba? Siya nagbibigay nun, hindi sa atin nanggagaling. So kung sinabi, we should love our neighbor as ourselves, ibig sabihin, dapat tama ang pagmamahal natin sa sarili natin. Kasi yun ang magiging batayan eh. Ibig sabihin, pag minahal mo ang sarili mo, yung tamang pagmamahal na nakalulugod sa Diyos. Aalagaan mo yan, gagamitin mo ang iyong sarili, ang iyong katawan para sa plano ng Diyos, sa kaluguran ng Diyos. Ngayon, habang nabubuhay tayo, and a goal is for all eternity. Hanggang makasama natin siya. Okay? Hindi natin pwedeng gamitin ang sariling ito o mahalin ang sarili natin in a lustful or sinful pleasure. Maraming ganyan eh. Sa pagmamahal sa sarili, lahat gagawin kahit makasalanan. Mali. At hindi po pwede yung pagmamahal sa sarili, you become selfish. Puro sarili mo lang iniisip mo. Mali. Kailangan turuan tayo ng Diyos. Ano yung tamang pagmamahal sa sarili na galing sa Diyos. Kaya pag natutunan nating mahalin ng Diyos, nang nararapat, yung nakalulugod sa Kanya, doon natin matututunang mahalin ang sarili natin sa paraang nakalulugod din sa Diyos. At kapag nangyari yon, gugustuhin nating mahalin ng iba sa gayon ding paraan. Kung nakikilala natin ang Diyos, gusto nating makilala nila ang Diyos. Di ba? Kung gusto nating maging mabuti ang kalagayan natin, gusto rin nating sila mapaayos at maging mabuti ang kalagayan. Hindi tayo mangingimin na ibahagi ang ebanghelyo ng Panginoon dahil iyon ang pinakakailangan nila. Tayo nga kailangan natin eh. Sila rin kailangan nila. And you know, maraming mga problema madaling mareresolve kung totoo na minamahal natin ang Diyos ang buo at mamahalin natin ang iba gaya ng pagmamahal natin sa sarili natin. Pero kailangan ituro ito ng Panginoon. Kaya gaano kahalaga to? Nung sinabi ng Panginoon in verse 40, on these two commandments hang all the law and the prophets. Diyan daw nakasalig ang lahat ng kautusan. Pag sinamarize mo ang lahat ng kautusan ng Diyos, diyan lang sa dalawang yan nauuwi. Sabi ni Tertullian, who was an ancient Christian, sabi niya sa panahong noon, ang kanilang nakagawian, pag mayroong kautusan, isasabit nila sa public place para makikita ng lahat. Hindi tago. Gustong ipaalam sa lahat. And so it is with the laws of God. Ito yung pinaka-summary ng gusto ng Diyos para sa atin. Just take the 10 Commandments for example. Ganun din hinati ang 10 kautusan. Yung first 4 commandments patungkol sa Diyos. At yung susunod na 6 patungkol sa tao at sa ating relasyon sa isa't isa. At yun ang tamang order. Hindi mo pwedeng baliktarin. Kailangan unang Diyos, susunod ang tao. Maraming binabaliktad eh. Uunahin ng tao bago ang Diyos. Kaya nasisira. Nasisira ang buhay, napapariwara. But we have to follow God's pattern. At hindi pwedeng paghiwalayin ang dalawang ito. Again, because of God's design, pinagsama niya. Hindi sila magkakontra, magka-complement, magkasama. Sa Luke 14:26, ang Panginoon nagbigay ng challenge. If anyone comes to me and does not hate his father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, and his own life also, he cannot be my disciple. Alam niyo naman ang ibig sabihin ng sinabi ng Panginoon, di ba? Pag hindi mo kayang kamuhian ang iyong sarili,
ang mga mahal mo sa buhay, hindi ka pwedeng maging tagasunod ng Panginoong Jesucristo. Anong ibig sabihin ng hate? Ibig lang sabihin, sa sobrang pagmamahal mo sa Diyos, parang hatred pagdating sa tao. Pero hindi mo sila kamumuyan. Mahal mo sila. Pero hindi mo pwedeng ikumpara yung pagmamahal sa Diyos. Again, He's above all. Yun lang yun. In order to be a follower of the Lord Jesus Christ. Pero, sa kabilang banda, hindi naman pwede na puro sa Diyos sasabihin mo ang iyong pagmamahal. Wala kang pagmamahal sa iba. Because the Apostle John reminds us in 1 John 4:20, if a man say, I love God, and hateth his brother, he is a liar. For he that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen? Yung na nakikita mong kapwa mo, hindi mo mahal. Sabi mo, mahal mo ang Diyos. Parehatan hindi tama. May mali. Again, especially for fellow Christians, pinagbuklod tayo ng Panginoon eh. We have the love of God in us. And so, matibay yun. Hindi madaling-madaling mawawala o mabubuwag dahil lang sa konting hindi pagkakaunawaan. Mas matibay ang pag-ibig ng Diyos. And that's the point ng Panginoon. Again, may pagbabagong naganap dito sa lawyer na pinadala ng mga Pharisees. Pag tinignan natin sa Mark 12:32, tinanggap niya yung sinabi ng Panginoon. Ano nangyari? Mark 12:32. And the scribe said unto him, Well, Master, thou hast said the truth. For there is one God, and there is none other but He. And to love Him with all the heart, and with all the understanding, and with all the soul, and with all the strength, and to love his neighbor as himself is more than all whole burnt offerings and sacrifices. Tinanggap niya ang sinabi ng Panginoon. Unlike the enemies of our Lord, palaging kontra. Kahit tama sinasabi ng Panginoon, tinanggap niya. Sapagkat alam niya mismo yung kautusan niya. Alam niyang tama ang sinasabi ng Panginoon. He was heartily agreeing with the Lord. Anong reaksyon ng Panginoon? Sabi sa 34, And when Jesus saw that, He answered discreetly, meaning wisely, according to the truth. Ganun ang pagsagot niya. May karunungan ayon sa katotohanan. He said unto him, Thou art not far from the kingdom of God. What a blessing. Sa gitna ng mga kalaban ng Panginoon, mayroong isa. At least, and probably more, pero at least in this case, may isa. Nag-ibang isip at puso niya, sumang-ayon siya sa Panginoon. At sabi ng Panginoon, hindi ka na malayo sa kaharian ng Diyos. Kaya ng Panginoon na baguhin kahit sino. Di ba? Kahit yung mga matatalino na lumalayo sa Kanya. At alam niyo, wala nang pinakamasarap kung hindi. Now, masarap maging malapit sa kaharian ng Diyos. Pero huwag kang makontento na malapit ka na. Ang kailangan talagang kasama ka at kabahagi ka ng kaharian ng Diyos. Because alam niyo naman yung kasabihan, you can be so near and yet so far. Konti na lang. Hindi pa umabot. Hindi mo pa tinuloy na lumapit sa Kanya at magmakaawa. Huwag. Kung kasama ka doon at marami ka ng alam, pero hindi mo tiyak sa sarili mo, kung talagang ligtas ka na at kilala mo na ang Panginoon, huwag kang makontentong malapit ka na. Dapat andun ka na at kasama ka na sa Kanyang kaharian. We never read of this man again. Hindi natin alam kung totoo nakilala niya ang Panginoon. But one thing is sure, kumilos ang Diyos sa buhay niya, this particular time, sana makilala niya po. Sa iyo rin kumikilos ang Diyos. Sana maranasan mo ang totoong kaligtasan. At anong reaksyon nila? And no man after that durst ask him any question. They were put to silence. Ayaw na nilang mapahiya.
Wala silang maibato sa Panginoon na hindi kayang sagutin ng Panginoon. Lalo na yung pinaka-main issue. Sino ba ang Diyos? At gaano ko ba siya minamahal? At gaano ko ba minamahal ang iba? Napakahalagang katanungan. Naway tulungan tayo ng Panginoon. Again, only through His grace and the working of the Holy Spirit can we actually love Him with all that we are and all that we have, and to love others as we love ourselves. Let's pray. Mighty Father, maraming salamat sa kabutihan niyo sa amin at sa mga pagpapaalala, Panginoon, sapagkat marami kaming natututunan sa aming mga pagbabasa, sa aming mga napapakinggan, and yet, we pray, O Lord, na ipakita niyo sa amin kung sino kayo sa aming buhay at gaano nga namin kayo iniibig sapagkat ang pag-ibig na ito ay nagmumula sa inyo, and help us to continually desire to honor you and to love you more with all that we have, and to love others as we love ourselves. Mahirap, Panginoon, and yet it is possible through your working in our lives. And help us to continue to love our brethren, lalo na po sa mga panahong ito, and maipadama namin ang pag-ibig na iyan sa kanila. Help us to bring the gospel to the lost, and continually guide us, O Lord. Ingatan niyo po kami sa aming pag-iwalay sa pangalan ng Panginoon.